Isang magandang hapon po mga kababayan. Kumusta po sa lahat, wherever you may be? Atin pong pag-usapan. Ito pong si Congresswoman Leila de Lima na hanggang ngayon po ay hindi pa rin tinatantanan na mga DDS. Yan mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat, sa aking mga viewers and followers. Marami pong salamat sa panunood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my small channel. Special mention kay kasamang Paring Balls. Shoutout kay Rex Soriano ng Nagilian LU. Maraming salamat Rex sa laging panunood. At ganoon na rin ang ating kaibigan sa Davao de Oro na si Mar. Si Mark Kling ng Davao de Oro. Shoutout sa iyo, my friend, my partner. Tuloy po tayo mga kababayan. Pag-usapan po natin ang patuloy na pag-atake kahit na acquitted na si Congresswoman Leila de Lima. Andyan pa rin ang mga DDS. Sila po ay mukhang takot mga kababayan. Takot kay de Lima mga kababayan. Takot po ang mga DDS, yan po ang realidad. Kaya po patuloy po nilang iniipit itong si Congresswoman Leila de Lima. Remember mga kababayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang author ng pagkaka-persecute ni Leila de Lima, mga kababayan. Wala po siyang kasalanan, ginawan po siya ng mga gawa-gawang charges laban sa kanya. At since si Digong po ang nakaupong Pangulo, kaya wala po siyang nagawa si Madam Leila de Lima. Siya po yung nabilanggo. Hinarap niya valiantly ang kanyang kaso. Hindi po siya nagtago kagaya ni Harry Roque. Nagpaka-lalaki. Kumbaga, kahit siya po isang babae, pero nagmistulang isang lalaki na matapang. Si Leila de Lima. Baliktad po kay Harry Roque, isang lalaki na nagpakababae, mga kababayan, dahil nagtago, mga kababayan. Tumakbo. Sa ngayon, siya po isa ng wanted sa listahan po ng NBI. Isa pong pugante, isang pinaghahanap ng batas, si Harry Roque. At sigurado pong malapit na pong matapos ang kanyang maliligayang araw. Mga kababayan, alam niyo po, itong mga Duterte, kung magsalita po sila ngayon, kala mo po sila po yung inaapi. Lahat po ng kanilang depensa, sabi po nila, we are politically persecuted. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Pero mga kababayan, linawin ko po ito sa inyo. Wala pong political persecution sa mga Duterte. Bakit? Bakit walang political persecution? Dahil meron silang kasalanan. Ang political persecution, mga kababayan, or if it is politically motivated, ay kung gigipitin ka nila na wala ka namang ginawang kasalanan. Laban sa bayan. Wala ka namang ginawang mali. At gigipitin ka na lang nila. Yun ang political persecution. Yun ang politically motivated. Pero ang mga Duterte, mga kababayan, napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa sabaw ng pusit na sila ay nagkasala or may pagkakasala. Dapat silang magpaliwanag, mga kababayan. Left and right ang kanilang mga kaso. Yan lang po ang depensa ng mga naku-corner na, kagaya ng mga Duterte. Yan po ang lagi nilang depensa
Sila po ay nagpapaawa sa mga Pilipino. Kala mo kung sila po yung malinis. Pero ang katotohanan, mga kababayan, binaboy po nila. Ginahasa nila ang Pilipinas. Iyan ang maliwanag dyan, ang mga Duterte. Ito po ay mga palusot lang nila sapagkat sila po'y nakukorner na, mga kababayan. The end is near sa mga Duterte, mga kababayan, kaya ginagawa na nila ang lahat. At isa na rin, to preserve, para po i-preserve yung kanilang kapangyarihan, para po i-preserve yung natitira nilang lakas at natitira po nilang balwarte. Kaya ito, they're trying to come back, mga kababayan. Dahil alam po nila na paisa-isa po silang matutumba. Paisa-isa po sila na hahabulin dahil sa mga pinaggagawa po nilang hindi makatarungan para sa bayan, para sa mga Pilipino. Mga kababayan, in the case of Senator, or ngayon now Congresswoman Leila de Lima, panalo po siya. Malakas po ang ML party list, nakapasok po sila. At malakas si Leila de Lima. Now, she is a Congresswoman at ayon sa balita, she accepted the call. She accepted the offer of Martin Romualdez to be one of the members of the prosecuting team laban po kay Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Iyan, mga kababayan, napakalaking bagay po yan. Kaya takot ang mga Duterte dahil alam po nilang Leila de Lima, isang magaling na abogada. Siya po isang patas na abogado. Sabihin na po natin hindi po yan paghihiganti. Pero base sa ebidensya, kanya pong ipiprosecute itong si BP Sara Duterte na siya po ngayon ang subject for impeachment, mga kababayan, sa Senado. Iyan ang kinatatakutan ng mga Duterte. Ang pagbabalik, the return of Leila de Lima. At sa kanyang pagbabalik, lalong lumakas, lalong tumibay ang kanyang paninindigan at ipaglalaban niya ang kanyang kapwa Pilipino. Tayo pong mga maliliit. Ipaglalaban niya kung ano ang nararapat. Bibigyan niya po ng katarungan, hustisya. Mabibigyan niya po ng katarungan kung anuman ang nagawang hindi tama nitong Vice President. Yan. Kaya kinatatakutan ito ng Team Duterte, mga kababayan. As a result of this, nung nalaman po nila na nanalo ang ML party list, nung nalaman po nila na she will be one of the members of the prosecuting team against Sara Duterte sa impeachment trial, abay, nilabas na po nila yung kanilang natitirang alas. Alam niyo po si Duterte, bago po bumaba sa pwesto, gumawa ng kalokohan. Nasabi ko na po ito noon. He abused his power. Pinaupo niya po lahat po ng kanyang mga kasamahan sa mga key positions sa gobyerno. Sa Supreme Court, sa mga abogado, sa Court of Appeals, pinaupo po niya marami. Sa COMELEC, lahat-lahat. Sa Ombudsman, sa kanya po yan. Kaya inuulit ko po, dapat po i-review po natin ang kapangyarihan, appointing power ng isang presidente dahil, lesson learned po ito kay Digong. I know that he clearly abused his power as president, as the chief executive, mga kababayan. Kaya dapat po na i-review at kinakailangang i-check ang appointing power ng isang Pangulo dahil pwede po siyang magmalabis at mga abuso, mga kababayan. That was an abuse of power.
itinalaga niya po lahat ang kanyang mga kakilala, mga kaibigan, para po hindi po sila tugisin. May plano talaga siyang gumawa ng katarantaduhan at kalokohan, kaya ito po ang kanyang mga pinaggagawa. Now, my dear friends, matagal na pong acquitted. Alam na po naman natin na acquitted na, malinis na si Senator Leila de Lima. At ito pong Court of Appeals, isa po sa kanila ay tao ni Duterte. I'm not sure kung isa or more, pero binaliktad po nila. Rini-reverse po nila yung acquittal, mga kababayan. Pero malabong mangyari yan. Mga pinagsisigawan po ng mga DDS na balik kulungan in your dreams, mga DDS. Hindi yan mangyayari. Hindi na ulit babalik pa sa kulungan si Leila de Lima. Meron po siyang karapatan against double jeopardy, mga kababayan. Unappealable yung case na yan. Tapos na. Case closed. Unappealable. Tapos na. She was acquitted. Walang laban ang mga kampo, tao ni Duterte sa Court of Appeals dito. Sorry na lang. Talagang pinag-iinitan nyo si Leila de Lima. At sisiguraduhin ko na sa impeachment trial, she will give her best shot para mapanagot itong si BP Sara Duterte. Yan. And marami pong salamat sa inyong panunod. I'm hoping and praying na sana mabigyan po tayo ng hustisya. Sana po mabigyan ng katarungan at sana makamit ni Sara Duterte kung ano ang nararapat, kung ano po ang deserve niya. Ito lang po muna mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong panunood.